Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. At tayo po ay napapakinggan sa radyo sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Dito sa Radyo TV dahil nasa Facebook din po tayo. Pwede nyo mapanood. Magandang gabi mga kaagapay. Kamusta po kayo? At ano po ang balita dyan? Ano inihigip nyo dyan? Kape, tsokolate, ayan. Well, medyo mainit. So siguro gulaman ang inyong iniinom. Okay na yan, ano? Pero yung sa inyo na mga hindi pa naghahaponan, happy dinner. Hello, magandang gabi sa inyo. Ano ba ulam nyo dyan? Oo. Yan, makikikain na lang din ako at ang aking ulam ay tapos na ako kumain. Anyway, the Lord is good at syempre sama-sama tayo ulit dito sa Heartline na kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Kamusta mga kaagapay? Meron akong very, very special guest na kasama ngayon. At siya ay isa sa mga taong talagang naging kaklose ko noon nung ako'y nag-aaral sa Alliance Graduate School kasi naging kaklase din namin siya. Pero nakakatuwa dahil siya ay naging available sa atin ngayon. Okay? Well, before I proceed, I just want you to know na ang ating guest ay Doctor of Optometry. Lisensyado optometrician. Pero nag-aral pa rin siya ng counseling sa Alliance Graduate School. Hello, Ma'am Ana, Ma'am Ging, kamusta po, Sir June? Ayan, sa Alliance Graduate School at nagpa-practice. Hello, mga classmates. Ayan, naririnig niyo mga classmates. Yan, ang practicing trauma counseling natin ngayon. At naggagawa siya ng counseling. At bukod doon ay licensed at registered guidance counselor siya. Ayan. At nakakatuwa dahil eksperyensado siya at lalo't ngayon meron na siyang mga apo. May 3 anak at meron na ring mga apo. Nako, thank you very much availability mo, Ate Wilma D. Hello, good evening. Yes. Hi, good evening, Coach Pilo. Yan, thank you for inviting me, having this opportunity to talk with you and a lot more. Oo, thank you kasi bihira lang kami magkaroon ng mga bagong guest. Kasi first time talaga ngayon ni Ate Wilma dito sa Heartline sa DZAS. At tayo napapakinggan sa 702 DZAS kung saan patuloy niyong maisa sa himpapawid ang salita din ng Diyos. Okay. Ay, Ate Wilma, baka meron kang gustong batiin ng mga loved ones, mga tao na very important at siguro nakikinig sila sa inyo ngayon. Yeah, sure. Gusto kong batiin yung mga kaklase ko sa trauma program. My classmates sila. Cheryl, si Owen, si Pastor Jay, si Gilbert, ayun, si My Love, si Adrian, tsaka si who is that? Nakalimutan. Senior moments. Ate Sally. Si Sally, si Tess, and everybody there, no? Tsaka si, I forgot the other one. Kalimutan ko talaga. Sorry, but kung hindi ka na-mention, but you are still in my heart. alam mo na kung sino ka. Ayun. Ay, nako, nakakatuwa talaga. Minsan yun talagang nasa puso mo. Naalala mo yung mukha, yung pangalan, hindi. Pero talagang nasa heart. Tama. Ayan. Yes. Ayan. And also my churchmates, if they are listening, and a friend who is si Cecily, and my family and loved ones. Saan nga pala ang church niyo, Ate Wilma? I go to University Baptist Church. It's in the heart of, or
center siya. Malapit siya sa FEU, dun, along Moraita Street. Yeah, doon. Ayun. Malapit sa Recto, sa Yes. Karma. Ayun. Ay, Mm-hmm. it's a very, very classic, not classic, it's a very, very well-known. Talagang bata pa ako, nakikita ko na yung UBC dyan. Ayun. Student center kasi siya during weekdays. Then, on the weekends, ano siya, sa Sunday, it's a church. So, it's a community church. So, people can just congregate there. Students, kung sino mas malapit doon. So, it's a small church actually. Ayun. We call that as a transient, minsan, because we call it transient, minsan, a lot of students, they stay there for 3 to 4 years, then after graduation, they leave. So, minsan, they go abroad. Yung iba naman, they just stay they go home sa kanilang province. So, we would say that hindi siya kalakihan, hindi siya lumalaki, hindi din siya lumilit. Pero through the years, it has grown into a community church na rin. Kasi we also have children's ministry as well as young and adult ministries and other ministries that we have also. Ay, ang nakakatuwa naman. Well, I'm very glad and it's good that you have a ministry like that. Ayan, si Ate Wilma. Ayun, well, bukod dyan, tayo ay babati din dun sa ating mga katropa na patuloy na nakikinig sa atin. Sila Ate Grace Anyon, amen. Nora Cabantog, Marinorm Bonperi, Jonalyn Rosal, Rosemary Garcia, Ligaya Rafon, Maria Teresa Raramelising, Perlita Hinahon, Jemar Cabornay, Ate Ann Gamez, Lucy Tan, Kuya Christopher Flores, si Jean Malinaw, Asle Lazaro, Manay Cristi Hopanda, hello, Lisa Duldulao, Mila Manzano, Merly Abitong, si Marivic Quico, ang ating kasama rin sila Marta Arena Vargas, Feli Navarro, Norma Grande, Ate Jean Araya, hello, Shem Gaps, ayan, si Eve Gui, Italig Morales, si Victor Reyes, si Maribel Kabugnasan, Armina Jean, hello, Leon Sixberry, Eunice Kabakungan, and Diane Masuli. Nako mga kapatid, mga kaagapay, thank you for continually supporting dito sa ating Heartline. Ngayong gabi, marami tayong katanungan at mukhang karamihan dito. Wow. Family. So, Ate Wilma, are you ready? Yes. Sige. Let's do it. Let's do it, yes. Okay, ito yung unang tanong ng ating listener. Sabi niya, paano ko ba mamahalin yung nanay ko kung kahit minsan di ko naramdaman na mahal niya ako at tinuring niya akong anak? Wow, this is medyo heavy. Sana, yes, indeed. Oo, parang, yeah, there were times na siguro nung bata tayo naramdaman natin to. Ano kaya Ate Wilma? Siguro, totoo ba yun na siguro sa iyong pagiging nanay, may times na parang naramdaman mong nagtatampo anak mo back then. Mga ilang taong kaya yan? Siguro itong the feeling of this child na medyo sabi niya parang hindi niya na-feel yung maternal love. Oo. There are a lot of reasons why sometimes a mother cannot simply give this love to a child. Malay mo, during her younger days, she has a very traumatic, the mother has a traumatic event in her life that caused her to reject, to abandon, to, pero parang rejecting yung mother. In general, hindi naman talaga rejecting ang mga mother. Kadalasan, mas madalas pa rin na tanggap ng mga mother. Kung hindi ka tinanggap, ipapanganak ka pa ba? Yung iba nga, ina-abort. Naku, lalo sa West. Pagka hindi nila tanggap yung anak, i-abort na lang. Palagay ko naman, itong tao, itong magulang na to, siguro naman, ay naisip niya sa konsyensya na, panganak ko tong anak na to, itong bata, palalakihin ko pa rin, kahit hirap ako, mga ganyan. Bakit kaya nararamdaman niya yung Hindi niya na-detalye. Kung bakit niya nararamdaman na hindi siya mahal. Ano yun? Yeah.
Yeah, parang ano kasi, normally mother is nurturing. Mother is Mm. always available because yun talaga ang makeup ng isang nanay, that Oo. once they love the child, they give birth to the child, they would love it, no? Yeah. Nasa ano nila. Nasa Mamahalin instinct ka. namin yan bilang nanay, to be nurturing. But Yes. on the other hand, because there is something that triggers the nanay to feel rejecting or to withhold that emotional bonding with the child. Oo. Siguro may nangyayari talaga sa kanya that minsan sa, especially in uh, child molestation or Oo. child Yung mga na rape ah, siya. yung mga Mm-mm. magulang na nakaranas ng masamang Mhm. experience, Yes. baka At saka pakiramdam. may mga So baka pakiramdam nung kanyang anak hindi siya mahal, pero mahal siya talaga. Yun lang, merong mga baggage, merong mga balakid na yes. dala-dala. Baka Minsan kasi may mga flashback kasi yan eh. Mga flashback na pag nakita niya, lalo na siguro, example lang, pag Oo. na-rape siya at nabuntis siya dun sa ano, syempre hindi, that the rape event in her, tapos it conceived a child. At kung Ah. naluwal pa at kamukha pa siya ng rapist, di syempre, the mother would see, oh, she would always remember that event. Di ba? So, Pero paalaala lang hindi ibig sabihin do sa listener yung listener, hindi ibig sabihin baka ganun na yeah. nangyari. Parang example lang Yeah. to na medyo Example para lang. lumawak lang ang ating pananaw dahil Mhm. talagang minsan hirap din ang mga Mm-mm. magulang natin. Pero siguro alalahanin naman natin na they're doing their best. Siguro hindi ganun ka-expert ang kanilang ginagawa. Siguro dahil may pinagdaanan din sila. Yeah, Pero surely, mahal exactly. ka. Siguro naman, mahal naman Mhm. niya. Mahal ka talaga. Mahal ka ng Mm-mm. nanay mo, ng magulang mo. Oo. Mm-mm. So, bakit ba Pero talaga na kasi minsan kasi sa psyche ng isang tao, Oo. naalala yung nakaraan. Oo. Yan. And there is a emotional numbing that is happening there. Oo. Kahit na mahal mo, because siguro iba yung there's a difficulty in the makeup in the Oo. psyche also, that Yan. there's happening also emotionally inside, that is triggering that emotion. Parang feeling nila the trauma of before is happening now. That's why nga Ayan. they cannot express this love, especially pag ganyan nga na naalala Ah, niya. oo. Eto. Baka Yeah. kasi akala natin hindi niya i-express yung love, pero hindi niya lang alam kung paano dahil doon sa karanasan Mhm. niya. Oh. Nako, listener. We we really do not know the context, no, but we can just guess those scenarios. Yeah. Oo. Oo. Mga anak. Oh, lawakan natin Mm. ang ating pangunawa ha. Pero Minsan, hindi naman siguro araw-araw yun, no, na oo nga, nararanasan. siguro nga. Pero may pagkakataon talaga na feeling ng anak na siguro hindi ako mahal. Parang there would, kasi recipient yung anak eh. Mm. No? So, ang nakaka-receive, ito nga ang ano, no, nakaka-ano din na sometimes when the mother is rejecting and the child would think, oh, siguro hindi talaga ako mahal ng nanay because siguro hindi ako, I'm not, hindi ako anak niya or what, or Ay, whatever feeling that there ay, is that, nako, relate mm, na relate itong second listener natin. Itong tanong niya, yeah, yeah, ipasok ko na kasi mukhang pasok mm, na pasok dyan eh. Ito, sabi niya, yeah, yung listener natin sabi, lumaki ako na walang pagmamahal ng sariling pamilya. Yung mama ko, anak anak niya ako sa pagkadalaga. At yung stepdad ko naman, mm, lumaki ako na binubugbog niya porke siguro di niya ako tunay na anak. Naku, ano ba ito? yun. So, Kawawa naman. this is very masalimuot, no? Oo. Pero alam mo, Ate Wilma, I'm trying to Mm, imagine. Kung ako yung anak, mm, ano ba ang mga pwede kong gawin para
maunawaan kong ganito, o maunawaan ko, o ma-make sense itong sitwasyon na ganito. Kasi parang, ang pakiramdam ko doon sa dalawang listener, pakiramdam ko, parang nararamdaman ng bata na rejected siya. Meron bang solusyon yun? May solusyon ba kung paano mabago yung pakiramdam na ganun? Kasi talagang napaka-negative. Yung feeling na rejected, feeling na hindi mahal. Ang sakit nun na. Paano ba na-overcome yung feeling na yun? I guess this is a very crucial thing dito sa ating listeners. Yeah. Especially when, as we say, that the mother is rejecting, the mother is emotionally abandoning the child. No? And yun lang, nakapag-asawa yung kanyang mama ng isang stepdad that was also exposed to violence. Di ba? So, it's a double whammy for the child. It's a double whammy for the child ata. Medyo she is experiencing this emotional neglect. And the father who is also parang mas sila sa violence, medyo mabigat nga siya. Well, pero on the part ng yun nga, the re-experiencing kasi dito ng nanay na yung trauma niya. Siguro malay mo sinasabi ng nanay niya, nagagalit din yung stepdad, so he also binubugbog din niya yung anak. Siguro in a family context, kung when you see that in a family system, yung there is something that they wanted to change. Diba? Yeah. Oo, may mga gusto silang mabago talaga. Kaya lang hindi alam kung paano. Yes. Nauuwi sa And they resorted violence. to violence. Di ba normal sa isang pamilya, pag nag-misbehave yung isang bata, konting pagkakamali, palo ka agad. Oo. Di ba? Minsan, I was thinking, lumaki kasi ako lumaki din ako sa pamilya na stricto. Alam mo yung, hindi ko kasama yung mga magulang ko nung lumaki ako. So parang mga 2-3 years old ako, lumaki ako sa tiya ko na napaka-stricto. Pagka nagkamali ako, konti lang. May pangamot yun dito sa likod niya. Ayun, kukunin niya. Kawayan yun, no? Malapad na kawayan, ihahampas doon sa akin. Pa! Ganun katindi. Parang, yung alam mo yun, yung Espanyol na style na pagdidisiplina. Kasi, medyo, alam mo na edad ko, inabot ko na yung mga newspaper na Espanyol na. Siyempre, kung bata ka, naramdaman mo yun, parang pakiramdam mo. At talagang may time na lumayas ako. Lumayas ako dun sa tiyahin kong yun. Nilayasan namin yun. Pero pumunta kami sa bahay ng nanay ko. Tapos sabi ng nanay ko, bumalik. Pinabalik kami. Pinabalik kami doon ngayon. Pero alam mo, masakit talaga na parang hindi ka mahal. Pag naman pala lumalaki ka, maaalala mo, kahit akala mo hindi ka mahal, pero pinaaral ka, pinakain ka, binigyang kwarto, binili ka ng damit. Hindi lang magaling yung emotions na aspeto, pero kahit paano, nang kapag tinitingnan, naalala ko, ang dami kong natutunan, ang dami kong, hindi ako magsusurvive kung wala sila. Somehow, siguro, totoo yan. Totoo yan, no? Yung sometimes when the child is some sort of parang at a loss kasi minsan ito nga yung environment, for example, pag yung bata ay lumaki dun sa environment na parati siyang binubugbog. Sometimes the psyche and the internal structure in the person also changes over time. Kaya very important yung may effect talaga siya. That's why nga sasabihin nila, bata pa lang yan, okay lang yan na iwanan mo or hindi mo siya masyadong yung doesn't
care much about them, no? And that is a very bad thinking. Yun nga dapat ang early childhood experience is the most important aspect in a person's life because it would mold them later in life. Kaya ito nga yung na-experiences natin sa early childhood, napaka-importante pala ito na ito pala yung humuhubog sa atin sa later in our lives. So, in family atmosphere, importante yung environment natin, the individual, kung sino tayo, or the object, the mutual contribution. How did these people interact also with between them? No? Importante yun, how is the relationship para sa kanila. Importante yung these are the 4 factors that contributes to the atmosphere in a family system. Ayan, oo. Yan. Kailangan natin ng magandang atmosphere talaga. Sa mga bata na hindi lumaki sa magandang atmosphere, sana madiscover nyo na mayroon naman talagang biyaya at grasya ang mga tao na nagpalaki sa inyo. Pero kung kulang pa yon kung kulang yon sa inyong pakiramdam, huwag niyong kalimutan na may Diyos na nagpapala sa inyong lahat. Hindi lang ikaw pagpapalain, kundi yung magulang mo din pagpapalain para umayos ang kalagayan niyo. Ito yung isang listener natin, na naguguluhan din eh. Parang ang pakiramdam niya sa magulang niya, ganito. Sabi sa Bible, kailangan natin igalang ang mga magulang natin. Pero paano po ba igagalang ang ganitong klase ng mga kamag-anak at magulang? Mukhang relate doon sa kanina. Pero, yan, kung kunwari ikaw, Ate Wilma, kunwari ikaw na yung bata na nakaramdam ng kalupitan. Anong gagawin mo bilang isang anak ng Diyos? Anong gagawin mo para mas maayos ang iyong pananaw tungkol dito? Ayun. Sinasabi natin that when a child experience yung maladaptive, parang yung environment sa bahay hindi favorable, di ba? So, when the child is parang nabububog siya, na verbally abused or whatever nangyayaring ganyan, the child, ang talaga ng child is to bond with the parents. No matter how bad the parents are, wala silang patutunguhan kundi to be attached to the bad parent. And internally, they tend to they tend to identify with the bad object. And they internalize these things to themselves also. That's why nga, pag pinalo sila, sinabi nila, siguro pinalo ako kasi bad ako. And they attribute everything, I am that bad, ang parents ko ay good. Because they love me, they care for me, So ang difficult naman. Ang pangit naman. Yes, it's very difficult. A-attach ka doon sa pangit na ugali ng mga magulang. Okay lang kaya kung kunwari, since nahihirapan ako kunwari sa aking magulang, ako yung bata, nahihirapan ako sa magulang, okay lang ba punta muna ako doon kay auntie kung saan mas maayos, o kaya punta muna doon sa kapitbahay? Wala kang banding doon kung for example punta ako sa kapitbahay ko. Oo. O diba? Wala akong banding doon kahit na yun nga ang once we attach ourselves, no matter how bad that object is, or our parents is, kung sino man nagpalaki sa atin, lola man, or tita man, or sino man na, who we consider as a primary caregiver. Oo. Nung bata ko, takbuhan ko yung aking lola. Ini-spoil ako ni lola. Pero we tend to adapt to that. Yeah. That's why nga, sabi nga, they tend to develop yung iba, ito naman sa pathology, they tend to think about they become, parang pag hindi na ako napalo, ibig sabihin hindi na ako love. That's why they misbehave. Ito nga yung
makikita natin the system. Sa pamilya, may kanya-kanyang role. And we can always have that identified patient or the identified person in the family. I see. And that means that there is something wrong in the system that perpetuate the violence. Ay, naalala ko na. Alam mo, merong time na sa ating community, diba, itinuturo, nung bata tayo, tinuturo yung manalangin, matakot sa Diyos, magkaroon ng mabuting pakikitungo sa Diyos, at sundin yung mga commandments. Yan, alala ko nung bata ako, ganun. Na yung existence, yung kapag kunwari, merong time talaga nung bata ako, naalala ko, around 6 years old ako na. Dinala ako ng nanay ko sa palengke. Sinama niya ako, namili siya. Hindi ko alam kung bakit. Na-attract ako doon sa mga alimasag. Buhay buhay yung alimasag, gumagalaw pa. Napatingin yung ganun. Tapos pagtingin ko, wala na yung nanay ko. Di natakot ako. Sabi ko, nasaan si Mami? Nasaan si Mami? Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Tumakbo ako, pauwi. Ang layo nun. Umuwi ako. Hindi ko alam kung nasa nanay ko, pero mag-isa ako umuwi. Hinanap ko lang. Hindi ko alam kung paano umuwi, pero tinandaan ko lang kung ano yung mga dinaanan namin. Tapos umuwi na ako. Pagdating ko sa bahay, nagpipray ako, Lord, patawarin mo po ako, Lord. Kasi takot na takot ako ano nangyari sa nanay ko. Yun talaga naisip. Pero alam mo, itong sinasabi ko ha. Kapag pala takot ka sa Panginoon, bata ka pa lang, takot ka na sa Diyos, meron kang dependence sa Panginoon, meron kang pinagkukunan ng lakas, tiwala. Yes. Tapos nung nagpe-pray ako, dumating yung nanay ko sa bahay, sabi siya, bakit ka nawala? Nahanap ako na sa'yo doon sa palengke. Akala ko kung ano na nangyari sa nanay ko. Tapos yung pala, nagkahiwalay. Pero andun yung sarap ng pakiramdam na, ay, walang nangyari masama kay Mami. Yes, exactly. So we think kasi during that time na iniwan ka na ng Mami because you did something wrong or you were not attentive to her or tapos nakipaglaro ka sa alimango. So yung momentarily distraction led you to be fearful na, oy, sana si Mami, ganyan. So that is parang some sort of attachment also. So I would say that our attachment to God is the parang foremost yun. In which na when we feel that our parents or our significant others or significant person in our lives, we feel that we are not loved, but God loves us unconditionally. Lahat tayo mahal ng Diyos. Yes. Ayan, naku, mga kaagapay, tandaan niyo yan. Kung sa kalagitnaan na nararamdaman mo rejected ka o parang may kulang na pagmamahal binibigay sa'yo, unahin niyo na ang Panginoon ay nagmamahal ng lubos talaga. At nais niya sa atin na magawa natin yung ganung pag-uugali sa ating kapwa, na magmahal din kahit pa sila ay mahirap na mahalin. Dahil ganun ang require ng Diyos sa atin. Makakatulong yon sa ating struggle, sa ating mga araw-araw na pangangailangan. Naku. Well, punta naman tayo sa ibang tanong. Ito, tanong naman ng isang tao, ating next listener. Asawa naman. Paano po i-handle ang asawa na palaging paglalayas at pag-uwi sa parents niya ang solusyon? Kapag nag-aaway kami, ay, nako. Pagka nag-aaway, uuwi sa nanay. Mami! Nag-aaway kami ng misis ko. Hiwalay, puti sa the color. Ganun yung, pagka yung nanay ko, ganun ang ginawa namin. Sasabihin siya, di bumalik ka doon sa asawa mo. May pamilya ka na. Bumalik ka doon. Yeah. Ano bang... Well, siguro I don't know if this wife is looking for kakampi. Diba? Kaya naman siya umuwi sa bahay niya
o sa mga magulang niya is because siguro doon feeling niya na she is free to be herself. Oo, malaya She, siya doon. yung parang, Safe siya and she doon. can, oo, doon niya siya doon or Oo. prinsesa siya doon and she would feel comforted. Kahit na, I don't know kung nagkukwento siya o hindi man, pero she feels that it's her a place of solace, di ba? A place where she can be who who she is. Pero hindi naman maganda yun. Kung nag-asawa na kayo, layas ka ng layas, bumabalik sa parents, right? 'Di ba? Hindi magandang practice yun. Eh Because that's baka kasi mm, masarap yung ulam sa bahay kaysa doon. siguro ayan na niya magluto, no? Kapag O di galit na kaya galit. baka hindi sanay, baka hindi pa husto yung kanyang skill o kaalaman sa pag-asawa. Eh, baka alam mo yon, may mga taong hindi makapag-commit kapag nahirapan, ay Mhm. balik. Parang sabi nga nila, yung pagka sasabak, sasabi na, oo, kaya. Pagka nagkahirapan na, aatras, parang gano'n. May Mm-mm. mga ganong tao, di ba? Oo, biglang Yeah. Kaya ito tutupi. nga yung mga kasabihan ng Pilipinong yung kasabihan ng mga matatanda, 'di ba? Ah, Ano yung kanin na bawal ano ba 'yan? mainit. Ah, Ang kanin na oo. mainit ay kapag sinubo mo, hindi mo basta iluluwa. Hindi naman pwedeng Yun. pagka napasok ka, Mm-mm. iluluwa mo na. Pero Yes. Oo. iba maganda yung talino na yun, ano? Ibig sabihin talagang kung magko-commit ka, tibay ka talaga dapat. Hindi mo pwedeng Yes. atrasan. Mm-mm. Daming matras ngayon, ano? Yes. Pero I would say that sa mag-asawa, you have to work these things out. I would say that communication is a bridge to a better world para Oo. sa mga asawa. Lalo sa 'Di conflict, ba? So, resolution. conflict, yes. So you have to get to know you get to know your spouse. Kung anong syempre, you start with friendship. Yes. Start with friendship kasi doon pwede niyo pag-usapan kahit ano. You can talk anything under the sun. But after that, so you have to get to know the likes and dislikes, kung ano Oo. mang nangyayari sa buhay niya. Then Oo. after that, you can go deeper sa inyong conversation, the differences that you have, that you can talk things out without threat. So Oo. importante dito, it's more about really um, thinking that we are allies, not enemies. Ayan, ay, Diba? oo. Naku, ang daming mga mag-asawa kung magtratuhan away, magkaalaban. Yeah, Pwede naman kayo maging magkakampi sa buhay, di ba? exactly. Pwede naman yung it's nagtutulungan it's kayo. Ba't ka maglalayas? mm, Baka tama. nasigawan at first time masigawan. Uwi na ako sa amin. Sinigawan mo ako. Ayoko. Oo. Kaya, hindi mo na That's why nga yung luto kailangan ko. Uwi na ako. that's, that's why nga kailangan mo malaman yung likes and dislikes. Ano mga things that would cause our spouse to get angry or to cry so much. So I would say the conversation is the key so that we would be able to come up with a solution. Yeah. Kasi kapag Oo. hindi kayo nag-uusap, layas kayo ng layas. Paano kayo mag-usap? And how can you solve that problem if you're not talking? Mm-mm. Alam Diba? mo, maganda yung kaisipan talaga na itinuturo ng ating mga nakakatanda. Kailangan mong Mm. tibayan ang iyong commitment. Sinimulan nila sa ganong Yes. salita. O, hindi yan parang kaning mainit. Pag sinubo mo, iluluwa mo na lang basta. Pero Mm. itinuturo din ng ating mga nakakatanda sa atin na yung pagiging matibay. Sinasabi na, Yeah. ang pag-aasawa ay hindi bagay na aatrasan mo. You know? Mm. Pinatitibay mo yung pamilya. Sana wag Mm-mm. na po kayong tumakbo. Isolve na lang yung problema. Oo. Yeah. Oo. So siguro ano
maturity lang dito, no? I'm not saying that that person is immature, but siguro yung naghahanap lang talaga ng kakampi, I would Ayan, say. malamang. Pero pero mas maganda pinag-uusapan na mag-asawa. Kaya wag kayo mag-asawa ng batang-bata pa. O, di ba? At least mga 25 years old or older than that. No. Kaya mo Mga 25 and above pwede na mag-asawa. Because our prefrontal cortex is already formed. Yung decision-making natin ay importante to be able to grasp the hardship or how do you respond to difficulties of life. At dapat mahusay at matibay tayo talaga. Naku, yes. Patungkol din naman sa matibay, meron tayong mga matitibay na mga counselors na available. Kung sakaling kailangan nyo ng counseling, mga kaagapay, puntahan nyo lang. Merong libreng 2 online counseling sa Philippine Association for Christian Counselors. Ang Philippine Association for Christian Counselors ay may website. Ang link ay philact.org. philacc.org. philact.org. At doon pwede kayong makakuha ng appointment para sa 2 libreng counseling. Subukan niyo po yun para patuloy niyo pang ma-discuss yung mga malalalim na aspeto ng inyong problema. Ayan. So, pinlagin ko lang ang PACC. Hello there sa mga kakatropa natin dyan. Yan. Si Una, si Jane, si Adrian, si Ate Zilla, yan, si Pastor Roldan. Ayan, mga kapatid. Si Kuya, mga kaibigan, thank you very much for all that help that you've been doing. Okay. So, alam nyo mga kapatid, mga kaagapay, marami pa tayong tatalakayin. Pero, dyan lang muna kayo. Magbe-break tayo sandali. We'll be right back. And patuloy natin pagtalakayin ito sa pagbabalik ng Heartline. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala sa kanyang 76 na taong pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City.
Sa Visayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. Sa Luzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat mga kagapay, salamat sa inyong patuloy na pakikinig dito sa Heartline. At ngayong Biyernes talagang ang dami-dami nating mga matatalakay. Naku, pang pamilya, yung mga katropa dyan, yung mga may problema sa pamilya o kahit na yung mga interesado tungkol sa pamilya, yung mga nagbabalak mag-asawa, yung mga may planong mag-asawa this year, makinig kayo dito. Yung mga wala pang jowa at saka magkakaroon ng jowa, at yung mga hindi na balak magjowa. Sabihin ko sana hindi na magkakaroon ng hindi, magkakajowa kayo, Ayan, pero iayos natin maayos na tawag dito, relasyon tayo. Kaya talakayin natin dito sa Heartline, hilahin na ang mga kaibigan, katropa, kachokaran, kanegosyo, kaaway, kapitbahay. Ayan, lahat ng K. Come on in and let's see this. At kasama natin, syempre, si Ate Wilma D. Hello, Ate Wilma. Hi. Hello. Yan, naku. Hi, Coach Pilo, and to all the listeners of DZAS. Ayan, naku. Mga kaibigan natin na nakikinig dyan, etong si Ate Wilma, ay kanina pa tinatalakay yung tungkol sa mga ginagawa sa pamilya, yung family. And eto na yung isa pang tanong na ready na tayo, Ate Wilma? Yeah. So yung kanina, yung babae, yung asawa ay naglalayas. Ito naman, kwentong asawa din uli. Okay, sabi niya, namatay po ang asawa ko 6 years ago. Ngayon po ay in a relationship ako. Uy, pero mula nang maging kami ng BF ko 1 year ago, hindi na po nagparamdam ang in-laws ko. Kahit nung birthday ng anak ko ay hindi na sila nagpunta o kahit bumati man lang. Sabi nila noon, kung magkakaroon ako ng bagong relationship, maintindihan naman nila. Pero parang iba nangyayari ngayon. Paano ko po ito i-deal? Ayan, ako. Ay, mama, alam mo to. Alam mo to. Paano ba yung ng ganun? Mga in-laws, no? In-laws. Yeah. So, medyo in a difficult situation tong girl, no? He has a child of his first husband. And it seems that the relationship has gone cold because siguro nabalitaan na meron na siyang boyfriend. So, it seems that the warm relationship they had once had gone cold this time. Nanlamig. Sobrang. Pero, so, medyo na. Pero you as a mother, I mean, bilang isang nanay at meron ka ng mga anak na talagang professionals na, may asawa na rin. Yes. How would it feel parang kapag kunwari na nabalo yung isa? I'm sure you would know how it feels like. 'Di ba? Parang normal na yung mag-let go. Is it really like that? Ganun ba? Depende kasi yun sa sa affinity ninyo, sa relationship, how close you are with the daughter-in-law. For example, kasi syempre yung son namin, no? Ganun, tapos parang it's like for me, siguro
the feeling of the in-law is parang may minsan may mga pagkakataon na I am willing, mauna na ako mag-let go. Kung hindi, masasaktan ako. Kesa sa yung, okay. ang isa mag-let go, tapos I'm just looking there and I'm looking at nothing. Wala akong mapapala. So it seems like it is anticipatory grief in a way, in a relationship. That, okay. Pa-explain nga po, anticipatory grief. Ano po ito? Oo. Parang you're anticipating the loss. Yes, the loss of a relationship. No? Kasi namatay na yung, wala ka ng panghahawakan dun sa daughter-in-law mo na who has in a relationship with others. So rather than me begging for, bisitahin niyo naman ako, ganyan-ganyan, we rather na, sige, you have another love na pala. So paano I'm yung willing apo? Paano yung apo? So the parents were thinking probably na, since na you are already malaya ka na sa relationship and you will have a boyfriend, and i-adapt niyo na yung apo. Pero for that yun nga, the parents are thinking kung alam naman ng daughter-in-law where to look for us. So parang ganon. Yung ganyan ang posture nila. Probably Bisita naman kayo. Gusto ko makita yung apo ko. Bisita naman kayo dyan. You know? Yan. So I would say that communication still is the bridge to that relationship. Pero syempre, medyo maluwag na dahil may buhay ka ng iba Meron ka ng private mong life na yun. Hindi naman maganda manghimasok ko para yun. Oo. Pero on the part ng daughter-in-law who visit the old folks, para they feel that they are still wanted. And siguro reach out ba, yung mga ganyan. So hindi yung siya yung rather the daughter-in-law must take the initiative to do the first step to reach out. Oo. Alam mo, naalala ko lang, ang hirap pala na kapag ikaw ay merong asawa, tapos napalitan yung asawa na yon, either namatay o kaya ikaw iniwan, ang hirap para dun sa bata, para dun sa anak. Exactly. Kanino siya attach, kanino siya magpa-foundation, magpupundasyon ng kanyang pakikipag-ugnay. Sa lola, syempre, maalala niya, Lola, nami-miss ko si Daddy, mga ganyan. Lola, ikaw lang yung alaala ko tungkol kay Daddy, ganyan, tsaka si Mami. Kaya lang si Mami, ayun, nasa iba na. It's so hard, hirap sa mga anak. Grabe. Yeah. That could be parang yung blended family. The child has to really adapt to the new family that she or he has, no, na a future in a way. Kung may asawa din yung boyfriend niya, then the more they have, mas marami silang magkakapatid, mas marami din siyang relationship na kailangan yung interpersonal relationship development, the social skills that's needed, mas exert din yung ng gusto. Yeah. So posible kaya so it takes the daughter-in-law to take the initial step to reach out and talk things na parang masinsinan. Assurance probably for the old assurance from them that they would bring the child para Ate Wilma, may naisip lang ako. Ito, naglaro lang sa utak ko, no? Di ikaw ay in-law, meron kang anak, meron kang anak na in-law. Di anong tawag doon sa mga parents nung in-law mo? Anong tawag doon? Bilas ba 'yon o hindi ko maalala? Is that balae, bilas? Hindi ko alam ano tawag doon. I don't know. Ano yung curious ako. Ako wala akong anak, ako mga ganyan. Pero ikaw, Vero. So, ano yung pakiramdam ng
kunwari, ikaw, makikipag-relate dun sa magulang nung in-law mo. Anong feeling? Of course, hindi. Oo, 'di ba? Ako bilang uh, the the parents of the first husband, I Oo. cannot relate, not unless na lang we know each other, or we're a Di ba? total strangers, then definitely Oo. I wouldn't take the Oo. initiative to do that. Di ba 'Di merong ba? mga pamamanhikan? Di ba alam mo yon, yung namamanhikan, yung kunwari bago ikasal, nakikita-kita yung pamilya nung wife tsaka yung pamilya nung magiging husband. Nakikita-kitang gano'n. Di ba ang Pilo, I think the wife, again, has to go back to their own original family. yan, oo. Not The not in-law. the in-law. Oo. Original family dapat. Ayun. And the future magiging in-law niya. Ayun. Hindi manghihimasok yung family ng first husband. Yung in-law ng first husband. She May goes anak. back to the original family. Ayun. Ayun, parang Parang it seems like they're cutting ties, oo, no? ang Yeah, in komplikado, a no? sense. Ang komplikado. Mm. Ayun. Oo. Oh, nako, iba talaga ang ang ganitong sitwasyon, ano. Kaya nga pala naalala ko yung lola ko nung namatay yung kanyang husband, yung lolo ko. Sabi niya, Mm-mm. "Di na ako mag-aasawa ng iba. Eto na yung pamilya Mm. ko, eto na yung mga kasama ko. Kayo na lang, ayoko na ng iba." Na gano'n. Mm-mm. Makukomplika pa. Ay, oo, totoo nga, nakukomplika. So, it's the value system na yun ng the yung Oo, value oo. system niya. Pero pag bata-bata pa yung babae, at may may nanliligaw pa at tumitibok pa yung puso mo, syempre, di ba? O Oo. hindi mo naman po pwedeng your heart would stop loving another person. Sana all ganun, ano? Kasi ngayon, ang panahon ngayon, hindi pa kinakasal, palit-palit na ng boyfriend eh. Ayun. Kaya ito nga ang values value system mo, belief mo. Ayun. So, Ayan. kanya-kanya ang Mm. pananaw ng tao. Ayan. Speaking of kasal, in-laws, mga ganyan, ito ang isang listener Mm. natin ay may tanong. Ito tanong niya, Uh-huh. ano po ang Mm-mm. maipapayo nyo para sa mga nasa early 30s na Mhm. nape-pressure na sa life dahil wala pang Agoy. love life o manliligaw? Nakaka-drain po Aha. minsan. Please help. Mm-mm. Pressure. Well, Siguro babae to, no? Dahil kasi 30s. Alam ko yung mga oo. babae, hinahabol yung menopausal age na 40. Kasi pagka, Childbearing kasi oo, importante. oo, Mm. gusto mong magkaanak, magkakaasawa ka, magkakaanak, kailangan bago mag-40, Mm-mm. magkaanak ka na, parang ganun. Dahil hindi ka magkakaanak, mahirapan ka na Mm-mm. pag 40 na. Ayun. So, anong maipapayo Mm-mm. natin sa mga ganito? Napag-usapan na rin lang naman yung mga Mm-mm. in-law, yung mga umuwi Oo. sa kanilang mga magulang, mga ganyan. Mm-mm. Mm-mm. But I would say, no, wala kang, you don't have control dun sa mga taong kung ano namang sinasabi nila, whether in jest or serious sila or whatever, no? Nagpapatawa o nagpapatama o kung whatever. Wala kang control sa anong sinasabi at iniisip nila. But what Oo. you can do is you can control your responses. Paano nga kung nag-aantay siya ng manliligaw? Walang data, walang pumapansin. Huwag naman sana, no? Palagi ko mapapansin siya. Pero anong dapat Meron i-do? yan. Maybe she is not responsive. Baka hindi niya type. Kaya hindi niya nire-respond, 'di ba? Ate Wina ba? So, Para sila sa choosy ka pa. mm. Choosy ka pa. Malapit ka na. Malapit ka na maiwan ng trend. Choosy ka pa. Ganun. Oo. Pero I think na preference yan eh. Oo. Decision niya yan kung gusto niya, ayun niya mag-asawa. Decision din niya she would stay single for life. Although, meron yan. Meron at meron. Kaya No? lang Pero, nape-pressure siya. Kasi oo. siyempre, gusto niya rin siguro magkaroon ng asawa. Kaya
hinahanap niya rin yung love life. Pero bakit pero sa totoo lang, Ma'am Ate Wilma, ang hirap, maski yung mga millennials na nakausap, hirap na hirap makakita ng Yeah. relationship dahil madami sa kanila natatakot. Baka manluloko na lang, mauwi na naman ako sa manluloko na naman. O kaya mangiiwan lang. O inibig, Yeah. UTI, alam mo yon? Alam mo Ano yung yun? UTI? UTI. Umibig, tapos iniwan. UTI. Ayun, mas masakit yun. Oo nga, mahirap na magka-love life ngayon, ha? Naku, sana wag sa wrong Actually, guy, wag sa wrong person. Pero kasi minsan pag din yan, nasa interaction din yan ng family eh. Oo. Kaya the reason why people don't want or they married late, it's because natatakot sila baka toxic yung mapapasukan nilang relasyon. Kung toxic Oo. na ang relationship nila sa bahay, at makahanap pa sila ng another relationship that's toxic. So, I would rather stay single than be married to to get into that relationship again. That is Yeah. another toxic relationship. Di Oo. ba? Yeah, grabe. So, they would rather enjoy. Yes. Yan. Pero alam mo naman, bilang magulang, we also wanted our children to, parents would think na, paano na ang mga anak namin kapag when we leave? So, they don't have anybody to lean on. So, that's why, pressure naman yung mga magulang na mag-asawa na yung kanilang anak kahit na hindi pa Mm. sila ready. Yeah. Or, Wow. or they're Baka still enjoying their baka own napilitan careers. lang, di naman maganda. Mm-mm. Oo. Yeah, or they're still enjoying their own careers, or Oo. ngayon lang sila nakaranas ng ganitong parang liberated from, oh, I can spend my own money, or I can go to places and all these things. So, ngayon lang. So, whenever there is uh, mag-asawa na sila, hindi na sila malaya sa Oo nga. kanilang mga, Mm. mga decisions. Mahirap naman talaga kapag masyado Mm-mm. kang na-pressure, toxic naman na napuntahan mo, hindi rin maganda, no? O sa anong Yes. magandang gawin ng isang tao nag-aantay? O kaya yung Lord, bigyan mo na ako. Kailan ba siya darating? Anong dapat gawin ng isang tao kapag gano'n yung sitwasyon niya? Well, kung dumating. We don't have to be very anxious kung Ah, meron bang dumating o hindi. do Kasi not when be you anxious enjoy, about anything, but in yes, all right. things, by prayer and petition, let your prayers be sent to the Lord Jesus. Ayan. Yes, tama. Oh, So I grabe. would say na you don't have to strive so much na, okay lang, mag-asawa ko next year or ganyan, ganyan. No. Mm-mm. Basta you know your, paano mo i-conduct ang sarili mo, yung self-governance ba? How you Yeah. would carry yourself, how Mm-mm. would your decision making, if Mm-mm. sound naman, then, Uy, alam mo, Ate Wilma, meron akong mm, kaibigan, kinasal. Alam mo kung ilang taon okay. na sila? 60. 60 What? years old. Oo. Talaga? O, di ba? Oo. May love life pang 60 years old. Oo. Ay nako, ganda na kwento no. One time pagka i-share ko sa iyo and then kukwento rin Sure. natin ko kaagapay. Well, Medyo exciting yan, ha? Di ba? They found oo. love at 60 years At old. 60 years Mm-mm. old, nagkinasal sila. Oo, alam ko. Mm-mm. Tapos yung nag-greet sa kanila, ang greeting ganito. Congratulations, sana magkaano kayo kaagad. Oo nga. Anyway, tawa na tawa Yeah. sila. Pero nakakatuwa kasi maganda yung marriage, maganda yung relationship nila, hindi toxic. Mm-mm. Eto ngayon, meron tayong Mm-mm. listener, ang tanong niya ganito. Paano po ba maaayos ang isang toxic relationship with parents? May pag-asa pa po ba ito? Mm-hmm. Nako, yung listener natin na naghahanap ng jowa, baka Mm-hmm. naman hindi toxic yung asawa mo, pero toxic naman yung parents in-law. Oo. Ingat-ingat din. So, anong Yeah. gagawin? Anong gagawin? Mm-mm. May pag-asa pa daw ba ito? Sabi ng ating listener. Oo. Siguro naman, mm, Masarap yung... think of it, think of it as
sa family nyo. I think as a family therapist, no, the relationship of the parents and the child probably, or this, I think this is already mga 20s, on her 20s, or mga 30s na siguro to, no? Would you say that, basta, ano, the reason naman why parents sometimes can be toxic, it's because nanggaling din sila doon. Or the parents are really, really anxious. Na they tend to control their children. Saan ka na, yung whereabouts mo, pinapakialaman lahat, sinustok na ang Facebook, sinustok na yung messenger, or whatever, no? So, the reason for the parents who are really controlling or in a very toxic relationship, na kahit na personal mo, pinapakialaman lahat, it's because probably they had anxiety inside. Baka malay mo. Yung naranasan siguro nila, nakikita nila, ay ayaw nila mangyari sa anak ko, kaya ganito ang aking papayan. Pero minsan napapasobra ang pagigigipit, napapasobra ang magagalitin, o masyado nang naging tawag dito, secluded yung bata instead na nakakapag-socialize, Yes. Naku. Exactly. Pero anong gagawin ngayon ng isang anak? So, you have to communicate these things also to your parents. Kasi pag hindi mo naman sinabi, baka akala niya, it's okay pala to do this and that. So, dito, communication pa rin. You have to tell your parents that this is going too far. The boundaries, you have to set boundaries also. Kahit na nasa bahay ka, may boundaries pa rin. Ayun. So, probably the way you speak to them has also to be respectful. Kasi pag feeling nila na disrespected na sila, mas yung the way they would do, parang hindi din maganda ang atmosphere sa bahay. Oo nga. Ayun. It's not a very good atmosphere sa ganun. Pero siguro kung ako yung bata, kailangan mo talagang medyo lumawak ang iyong pangunawa talaga. Mahirap. Pero ayokong gumaya sa toxic na personalities. Siguro one time kailangan nating i-discuss kung ano yung toxic na mga bagay. Parang naawa ako sa ating society, sa ating bansa. Kapag lumalayo tayo sa ating mga values, doon lumilitaw yung mga toxic na pag-uugali. Pagka napapahintulot kasi, yung imbis na madisiplina yung sarili, nagpapakonsinte ng kanilang mga maling gawi. Tulad yung bang pag-iisip na yung sarili ko lang, o kaya yung pag-iisip ng suspecha, yung akala nila maganda yung dakdak ng dakdak, mga ganyan. Yung hindi mapulot ng emosyon. Tapos, so definitely we had certain values that are very important na nakaka-preserve talaga ng magandang pakikitungo. Mabalik yung sana mabalik. So siguro, Ate Wilma, ano kaya? Kung i-encourage natin yung mga kabataan na i-practice uli yung mabubuting values. Pwede. Yes, definitely. That would be a very good good practice also. As well as, hindi lang naman mga bata, also the parents. Kasi who we are as a parents can affect the children, or the children also, because of their misbehavior or whatever, can affect the family. That's why nga, in a family system, you don't treat individual, but you treat the relationship. This toxic relationship is just a symptoms of what is really a deeper problem that they have in the family. Yes, totoo. That's absolutely right. Ayun. Grabe. So, pinag-uusapan yan. Kung open man ang isa't isa sa pamilya for conversation, hindi away conversation. No? Then it would really lighten up things. Sometimes, one of the parties would minsan nakakalimutan. So,
we would just redirect. So as long as there's conversation, no, healthy conversation, there would always be a solution. Ayan. Oo. Ang toxicity naman na nababago pa rin naman yun, ano? Pwede pa namang ma-improve yun. Pwede pa namang mawala yun, di ba? Oh. Kasi, yung laging meron nagre-reklamo, puro nega. Yes. Oo, yung mga nega, for example, what is the underlying meaning sa negative statement? Oo. May pinanghuhugutan yan. O, di ba? So, it's good to discuss. Ano yung pinanghuhugutan mo? Then that's the deeper, you go deeper conversation. Kaya conversation is para maghilom ang puso sa iyong mga Yes. toxicity. Ilalanin mo yung buong buo yung sarili mo, ano yung pinanggagalingan ng iyong mga pagiging ganyan. Kailangan matutunan natin bakit ako ganito, bakit ganito ako umasal, bakit ganito ugali ko, bakit ganito ako magsalita, ganun. Kailangan mapansin mo yung sarili mo, which is self-awareness. Self-awareness nga. Oo, kailangan mapansin mo sa sarili mo kung ikaw ay nasa tama na o hindi. Kaya lang, kung hindi maganda ang value system mo, hindi mo alam kung nasaan ka. Kaya, para ka lang lulutang-lutang dyan, bahala ka kung anong gawin mo, hindi mo alam, nakakasakit ka na pala. Kailangan naging aware. And with that, we always want change. That's why nga there's something that's happened na good, no? Good or bad. Because we always want change. Minsan, sa isang pamilya, there's always, minsan na may mga sinusubukan kung ano reaction, di ba? Nanunubok, yung mga ganon. Ito, isang example ng medyo toxic na behavior ng mga magulang. Ito yung sabi ng ating listener, sabi niya, responsibilidad po ba ng anak na magbigay kada sweldo sa magulang? Paano po i-handle ang parents na pinipressure ang anak na palaging magbigay sa kanila? Kahit pa sinasabi ng anak na maliit lang ang sahod, pero ayaw maniwala ng magulang. So, siguro may toxicity on both sides, ano? Yung magulang, hingi ng hingi. Yung anak naman, parang iniisip niya ay siya ay talagang dukhang-dukha ang pag-iisip. Ano kaya ang magandang gawin dito? So ito yung tanong nga niya, anong gagawin sa kanyang magulang na ayaw maniwala sa kanyang maliit na sahod? Ganun. Parang it seems like responsibilidad ba ng anak mabigay sa magulang? Parang is asking for, is it right? No? Parang there's no right and wrong answer to that. Nasa sa value system, nasa ng bata, di ba? Pero reversal din ang nangyayari ngayon kung ang anak naman ang nagbigay doon sa magulang, and the magulang naman doesn't do anything. But depende kasi siya. Kung, for example, single mom, and you have other siblings na to take care of, and the mother naman siguro ay hardworking, pero kulang talaga. So, probably yung panganay siguro to, no? Panganay, mas siguro pwedeng magbigay, no? But on the other hand naman, for example, binibigyan mo na si mommy or daddy ng pera, pero kahit na no matter how big or small you gave, kulang pa rin. But because of certain lifestyle. Alam mo, naalala ko, yung pagpapahalaga ng isang komunidad, tayo, Pilipino, pagpapahalaga ng komunidad, napapaayos na iaayos yung mga tama at mali at yung kung ano yung mabuting gawin, na iaayos sa buong pamilya, pati sa hanggang sa individual. Ito, for example, napansin ko dito, pera-pera yung mahalaga. Yung pera, parang ang bottom line, pera ang nagbibigay ng limitasyon. Pero kung kunwari, kung mayaman to, siguro hindi sila nagkakaroon ng ganitong pressure. Yes, ano kaya kung yumaman siya? Ano kaya kung nagkaroon siya ng negosyo? Siguro hindi niya magiging problema to, no? Kung yumaman siya. Pero ang hirap naman nun, kung kayamanan ang batayan ng kanyang pagiging mabuti. Ang hirap nun.
Baka naman may mga paraan paano maging mabuti at katanggap-tanggap kahit hindi dinadaan sa pera. Sana matutunan ng nanay at ng anak, ano? Mm-mm. Pero dito din sinasabi that the parents pressure. Oo. Kung may nagkaroon na ng pressure, it's a different angle Minsan, also to look at too. oo. No? Minsan Parang yung there's a pressure, trust minsan, issue. minsan kailangan ng pressure, minsan hindi. At nagpe-pressure. Like for example, sa hirap ng panahon talaga, kung kunwari, nagkakagutom ka talaga, Mm. anak ka naman, ikaw naman, kasama sa bahay. Oh, tulong naman dyan. Parang gano'n. Di ba? Pero toxic, Sensitivity. oo, sensitivity. Kailangan maging sensitive naman dun sa pangangailangan Mm-mm. ng kapwa mo, kasama mo sa Yes. bahay. Oh, siguro Mm-mm. siguro toxic to kapag kunwari oy, oy, bigyan mo ako. Kahit mayaman na ako, bigyan. Di ba? Siguro, tapos ang protest ng bata na kahit na maliit lang sweldo ko, but you really have to give. Pero Mm. may pangangailangan din yung bata at the same time, di Oo ba? nga, oo. Yung panganay. So, tapos pinipressure ng parents na magbigay. Oo, Probably, kahit na konti na lang or wala talaga matitira sa... Parang there's a trust issue there, oo, I would say, maaari, if there oo. is, no? Na kahit na Mm. binibigay mo na, pero it seems like kulang pa rin. So, Yeah. it has to, parents has to work or has to do something else para ma-compensate ang lahat. Hindi naman, kasi ang anak ngayon, siguro sa sobrang inflation, Oo. hirap talagang kumita. Di Pero ba? alam mo, At saka, oh, Ate mm, Wilma, ako naalala ko lang. Kasi mm, yung nanay ko, 80 na yon. Ay, hindi, 90 na siya. At sa kanyang edad mm, na yon, syempre, wala naman na siyang pwedeng gawin para kumita. Hindi na niya magagawa. mm, Talagang bukal na pwede namin bigyan siya. Sa totoo lang, mm, masarap din yung pakiramdam na tumutulong sa magulang ng kusa. May mm, pressure o wala, tama. welcome sa akin ang tulungan Mm, ng magulang. Siyempre, nararamdaman ko kahit yung nung bata-bata pa yung aking nanay, kapag nakikita ko nirarayuman na, hindi na, mm, siyempre nakakaawa din. So, siguro mm, kung ano kaya kung kunwari nagmamahalan itong mag-anak na to. Ang dali. mm. Hindi hindi mahirap magbigay, hindi mahirap konsidera, Yes. hindi Mm, mahirap na, mm, "Oh, sige, wag na lang kasi nahihirapan. Alam ko maliit lang sweldo mo." Hindi mahirap. Pero talagang nauna yung mm, pagmamahal. Yun nga lang, baka lang kasi mm, yung pera ang naging mahalaga dito. Naku, mm. ay, patay. Siguro, it's more of a alternative lifestyle. Mm. Probably, kung nasanay na kayo sa ganitong high standard of living, then siguro, kung hindi na meet yung standard, ibabaan nyo na lang para hindi na ma-pressure ang ano. Kahit na kasi syempre kung siguro first job to kasi maliit lang ang sahod. Pero basic lang talaga. Oo. Gusto pa mag-asawa. Ano pang matitira? O, di ba? Di ba kasi ang Oo. anak, mag-iipon din yan, o paano ako mag-asawa? O Siguro paano ako 30, siguro magpapapuling 30 years old na pamilya? to. O, di ba? More, bakit? Baka more than, o, di ba? Na-pressure na nga sa ah, controlling because Oo. hindi mo ako binibigyan ng Oo. sweldo mo. Pero sa bilang magulang, I give the liberty to the children to give to me, Yes. Oo. to the parents as Mm. they bukal sa kalooban nila. I Yeah. don't need to pressure them because parang dito lumalabas who is the responsible person here? Is it the child or the parent? Kasi Mm. binibigay mo yung responsibility ng bata na magbigay sa magulang. Parang naging gatasan Oo, na oo. tuloy, no? So, we, for me, I would ask, who is the more responsible person here? Is it the child or the parent? No? Ayan. Kung sino ang dapat umako ng responsibilidad, Yun. dapat magkaroon ng pagkukusa. Mm-hmm. Yun. So I Ayun. would say na Federation. we cannot say na ta, ang anak, or we cannot say that ang magulang, but rather it depends on the sensitivity
ng bawat isa sa lifestyle din na kung sa ano pa bang pwedeng baguhin para gumaang ang buhay. At saka nagiging toxic lang naman dito sa mga altercations na masasakit eh. Di ba? May mga awayan, distrust, yung mga ganyan, parang sumbatan, ayun. Medyo toxic ngayon. Yeah, okay. Naku, ang dami-dami nating natalakay ngayon. No? Thank you, Ate Wilma. And it's really very good na na-discuss natin yung mga bagay na ito. Maybe one time pag-aralan natin kung ano yung toxic na mga bagay para mas maging informed sila. But I am thankful sa inyo na mga nakikinig ngayon. Right now, invite kita ng short prayer. Pag-pray po natin ng ating mga listeners para ma-encourage naman po sila. So I'll give you the floor. Sige. Go ahead. Okay. Manalangin tayo. We praise you, Father, that through Jesus Christ, our Savior and Lord, who is the source of all comfort, we pray that for wisdom to respond to difficult family situations. Yes. Kung ang mga families that are listening to the radio right now, I pray for joy, understanding, and peace that passes all understanding, so that we'll be able to give. If we are parents, we give Christian values, and even children as well as parents would promote interpersonal relationship. We pray, Lord, for provisions of support for all the families, so that we will be able to accomplish our function and purpose. Lord, we give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you very much, Ate Wilma. Ayan, mga kaagapay. Narinig nyo ang ating counselor, si Ate Wilma D. Ay, by the way, Ate Wilma, kunwari merong gusto pong magpa-counseling sa inyo, paano po kayo makakontak or paano makipag-appointment sa inyo? Yes, i-text nyo na lang ako sa 0919-3711-729. Ayun. So you can text me on that number. Then we'll just I'll guide you on how we can do online counseling. Ayan. So I just offer online counseling. Yes. Online counseling. So yun, i-text nyo po kung gusto nyo makipag-appointment kay Ate Wilma D. Mag-text kayo sa 0919-3711-729. Ayan. So 0919-3711-729. Yan po yung para makapag-connecta sa kanya. Nako, marami tayong matututunan kay Ate Wilma D. And I'm very thankful na naandito kayo, Ate Wilma. Nako, salamat sa pag-guest. Salamat sa pagiging parte ng DCAS tsaka ng Heartline. Welcome. Welcome, Coach Pilo. Anytime. Thank you din, Ate Wilma. And baka meron kang last few messages sa ating listeners. Just keep positive mood, positive outlook sa ating buhay, no? Kasi family is our support. Family is what we have. We cannot choose our family, but wala naman eh. We can choose our friends, but we cannot choose our family. So what we can do is para maging maayos ang ating pamumuhay. Let's build good relationship with one another. Yes. At ang biyaya ng Diyos ay nasa ating lahat. Ano man ang karangian natin, patuloy ang biyaya ng Diyos na sumasabi sa ating, magtungo tayo sa ating mabuting Ama. Ayan. Well, thank you, Ate Wilma. God bless sa iyo. And maraming pagpapala ang dumating sa iyo sa mga darating na mga panahon. Wow. Thank you. And you as well. Yes, ay, salamat. God bless to Wilma. You take care. Bye. Yes, thank you. Okay. Bye. Maraming salamat mga kaagapay sa patuloy na pagtangkil dito sa Heartline. Alam niyo, yung episode natin ay napakaganda
mayroon tayong tema na nakikita dahil ito ay madalas patungkol sa pagmamahalan, sa magulang, sa mga kapamilya, mga bagay na ginagamit ng Panginoon para tayo ay maging mas mayabong sa pagkilala ng ating kapwa. Dito, mayroon tayong mga taong na nararamdaman na hindi sila mahal o kaya nararamdaman mayroong struggle sa pagkakaroon ng relasyon sa iba. At talagang kitang-kita na sa ating lahat, hinahangad natin yung mabuting pakikitungo. Pero alam nyo ba, na sa ating pagkilala sa Diyos, yung mabuting pakikitungo ay nagaganap sa pamamagitan ng paggawa natin ng kabutihan na Kanyang pinapahabilin sa atin. May babasahin po ako sa Biblia, no? At ito ay sa Tagalog. Ito ay sa Mateo chapter 5. Matthew chapter 5, verse 3 hanggang 12. At ito ay tungkol sa Beatitudes sa English. Pero ang tawag dito ng salita ng Diyos ay yung mga mapapalad. Basahin ko lang po. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusigin. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila ay kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Ay napakagandang salita ng Panginoon. Ano po? Dito ay lalo tayong ini-encourage na tumingin sa kinabukasan na mayroong pagbabagong pwedeng maganap. Mabuting pagbabago. Tini-encourage tayo na tumingin sa isang pagkakataon na ang Diyos ay namamagitan maski doon sa kalagitnaan ng ating mga hirap. Yung lahat ng ating struggle, yung mga katanungan na ating natalakay itong araw na ito, lahat ng iyon ay mayroong patutunguhan at makikita yung mapapalad na ipinagkakaloob ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya patuloy po tayo na ipairal natin kung ano yung mabuting pagpapahalaga. Diyon yung sa Pilipino, meron tayong kapalaran. At doon sa kapalaran, mayroong pagpapalad, mayroong mapalad sa atin. Yung mapalad sa atin, yung mga bagay na nag-hope, umaasa doon sa salita ng Panginoon. Gaya ng mga salitang sinabi ko ngayon. Kaya mga kaagapay, tandaan niyo po, maraming hirap, maraming difficulties, pero huwag kayong mag-alala, mapapalad kayo, sapagkat ang Panginoon ay mapagpala sa ating lahat. Patuloy na manalig na mayroong magandang kinabukasan, magandang resulta kapag ginawa natin ang ayon sa Panginoon sa salita ng Diyos. At lahat ng ito ay magaganap dahil ganoon ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Yan. So, magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaagapay. Ito po si Kuya Pilo, ang inyong Coach Pilo. At sana po ay matunghayan nyo pa rin kami sa Heartline. Araw-araw po ito mula Monday to Friday from 9:30 hanggang 11 p.m. At iba-ibang mga host kasama dito from Monday until Friday. So, magkita naman tayo muli next time sa Friday night next week dito sa Heartline. At nais kong pasalamatan ng ating mga naging katulong sa broadcast dahil kung wala sila, hindi natin magagawa ang ating broadcast. So ang DZAS team, salamat sa inyo mga kaagapay sa Bukawi Transmitter Site, si ProdTech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benjo Morano, Engineer on Duty si Chris Molina at JV Tabwa.
pati si Ate Kayla Escalante. Nako, salamat sa inyo kay ang ating CEO, si Ate Jo Cabrera Alabastro. Tayo ay nagpapasalamat na patuloy pa sa mga inyo na nagbibigay ng donations para maabot natin ang iba pang bansa sa pagpapagawa ng ating transmitter, yung nagbibigay ng signal at kailangan ng mga at least 40 million para ma-produce yun. But by faith, we know that the Lord will provide. And from your support, kung ano yung maluwag sa inyo, thank you very much and we praise God for you. Tayo naman po ay patuloy na magbibigay ng pagpapala at tutuloy natin to araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes at patuloy ang DZAS 702 sa pagbibigay ng salita ng Diyos sa lahat. Nawa makilala natin ang Panginoon dahil sa kanyang tunay na pagkatao, pagka-Diyos, tunay na puso niya ay mabatid natin. Ayun. So keep on worshiping God, keep on knowing God. Salamat sa inyo. Tayo po ay miyembro na kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas at magandang gabi sa lahat. Thank you and God bless. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.